Okay, so yun nga mga Dre, another day, another bike na naman ulit tayo. Ayan, isa pa sa nagpaganda dito mismo sa bike na to is yung kanyang stickers na design, especially yung 150X. Meron pa pala siyang extended design doon sa harap. Top truth. Okay, so yun nga mga Dre, another day, another bike na naman ulit tayo. And ngayon, andito tayo ngayon sa Rusi Lagro branch. Dito lang along Quirino Highway, Quezon City. And today, featuring natin ngayon yung bago nila na underbone sports bike. Ito yung tinatawag nila na Flame 150X. So, syempre, bago natin ikutin tong motor na to, lagi natin sinasabi ko palagi before mag-umpisa yung video natin. Intro muna tayo. So, okay, so natetesting na natin yung quality ng microphone natin and it seems good naman yung quality ng kanyang audio. So, technically, ang nasa katong kagaya ng sinabi ko kanina, ang nasa harapan natin ngayon is yung bago nilang model ng sports underbone ni Rusi, which is yung tinatawag natin na Flame 150X. And also, kagaya ng talagang sinaga natin na hanapin yung ganito klase ng unit kung sa Rusi branch meron na ito. So, sa ngayon, bago natin simulang ikutin tong motorsiklo na to, syempre, palagi natin ginagawa, lagi natin munang alamin yung pinaka-technical specs or yung basic technical specs ng motorsiklo na to. So, take note, here pala tayo mag-umpisa na meron silang dalawang available color dito na nakikita ko, which is yung black, yung black color nila na merong something na combination ng yellow. So, parang medyo nostalgic sa akin yung panahon na to. Nung nire-review ko yung time na nire-review ko yung yung Flash 150X . So ayan, so halos parang coincident lang din naman nangyari. So yun yung pinaka-available nila na ngayon, color combination ngayon dito. So mamaya tanong natin kung meron pang iba. Ayan yun. So dito lang yan makikita sa Rusi Lagro branch along Quirino Highway. So ayun, so simulan na natin ngayon yung technical specs. Si Flame 150X ngayon, ang technical specs niya is 149.6cc, single cylinder, dual overhead cam na merong dalawang valvula. Then also, naka-liquid cooled na rin po ito. Meron po itong bore and stroke na 7.3 by 58mm. Then also, ang kanya namang compression ratio is 11.3:1. Then also, take note of this, fuel injected na rin po itong motorsiklo na ito, itong panibagong nilang unit ng sa Flame series nila. Fuel injected na rin siya. Then also, kaya nito makapaglabas ng max power na 16.8 horsepower at 9,500 RPM, and also kaya rin ito maglabas ng max torque na 14.5 Newton meter at 8,000 RPM. So take note, ang transmission po nito is naka-manual type po ito. Then meron na tong 6-speed na transmission. So ayun, nabanggit ko naman na halos lahat ng kanyang basic specifications dito mismo sa underbone type of motorcycle na ito. So, currently, ngayon, we're going to start to move around with this kind of bicycle. So, start na tayo. So, sir, let's na po. Let's get started with the front section. Pero bago pala muna yan, tingnan muna natin yung flame dun sa likod. Although kahit na-review ko na yan, siguro ipasa ko na lang yung link sa video para at least makuha nyo yung comparison. Pero papakita ko na rin sa inyo ngayon yung nauna dito na unit. So, ayan. Punta muna tayo dito sa may bandang likod. So, ito yung Flame 150 nila na Euro 3. Then also 150 carb siya. So, kung mapapansin nyo dito, mas maraming linya yung kanyang ibang-iba yung itsura ng headlight niya dito sa harap. Tsaka yung DRL design niya na paganto yung design ng kanyang DRL instead na paganto. Tapos, dito mismo sa may, di ko lang sure kung ito ba yung signal light, I think. Itong dalawang magkabila na to. Ayan. So, dito ibang-iba yung design niya compared doon. Ito kasi dalawa lang din yung pinaka headlight niya dito sa harap. So, pakita ko na ngayon doon yung latest version, which is yung Flame 150X. Ayan.
Nakita ko lang yon sa inyo just to compare the old version ng mismong carb type compared dito. So, kung mapapansin natin, daytime running light niya is nakapa-Y yung shape. Then also, I think this one is the signal light. Dito mismo sa may bandang harap. Ayan. Dito mismo sa may bandang harap na to. Yan, signal light yan. Ito yung parang mata na yan. Then also, itong bandang baba is, ito yung kanyang headlight. So kung mapapansin natin, ibang-iba yung itsura niya doon kumpara doon sa old version ng flame na nakita natin. Which is, etong nakikita natin ngayon na is, ito na yung pinakabagong design ng kanyang headlight. Also, pati yung visor, ibang-iba rin, dito sa part na to. So, ayan. Yan yung kukulang itsura niya ngayon. So, compared doon na dalawa lang yung sections ng kanyang LED light sa bandang headlight, dito may tatlo na. Ayan. So, mas pinaganda nila yung design ngayon. Mas pinaslicker design yung, mas pinaganda nila yung actual na design mismo dito sa motorsiklo. And at the same time, umano siya, talaga nag-complement siya doon sa pinaka-body at pinaka-style ng motorsiklo na to. So, another than that, meron pa ako na-obserbahan dito. Ayan. Pansinin natin mabuti. Dito mismo sa may bandang likod. Sorry, front section pa rin kasi ito kung tutusin pero isama na natin. So, meron na siyang radiator dito sa likod. Dito natin ilalagay yung for coolant, if ever, para halimbawa na ma-purchase or ma-avail tong motor na to. So, dito, ito yung pinaka nagsisilbing cooling system niya sa kabuuan ng makina ng motorsiklo na to. Then, also, dito mismo sa may bandang harapan, papansinin natin, dito mismo sa may lower part ng kanyang front section, kagandahan dito kasi, especially underbone, extended yung kanyang front fender. Although wala nga lang talagang engine card dito sa likod, pero okay lang. It was given na kahit paano, nalilesen nito yung dirt intake doon mismo sa loob ng makina. And also, mas mabilis at mas maigi siyang malinisan dito mismo sa loob. Kasi hindi natin napapansin, napapasukan pala ng dumi yan doon sa may bandang ilalim. So, makakapag-easy to access tayo ng tubig dito mismo sa bandang part ng engine. Also, minimize din yung dirt intake papunta dun sa may pinaka-engine section ng motorsiklo na to. So, yun ang kagandahan dito. So, umagaw din sa akin ng pansin dito mismo sa motor na to, bukod sa kanyang fenders, is yung kanyang disc brake na medyo may pagka-wavy din. Then, also, mapapansin din natin na yung kanyang caliper or yung kanyang brake calipers is ano ba tawag nito? Dual piston calipers na rin po siya. So, ayan yung itsura niya. Then, naka-telescopic port na rin dito sa front side ng kanyang suspension. Then, medyo may kanipisan lang ng konti yung kanyang gulong dito mismo sa bandang harapan. Take note, naka-wheel mags na rin ito. And also, sa pagkakaalam ko, naka-tubeless na rin po yung tires nito. So, ang aalamin na lang din natin is kung anong size ng gulong meron dito sa motorsiklo na to. So, ayun. Size in the front. Ang tire size nito, which is dito mismo sa may front is naka 70 by 90 by 17 po yung gulong nito sa harapan. Punta tayo ngayon dito sa may bandang gitna sa may rider section. So, yung cap ng brake fluid, so siyan, nakakita pa rin. So, yun. Then also yung kanyang digital speedometer. So, dito mismo sa taas, yan, ilalagay ko yung actual na itsura ng kanyang speedometer. Dito mismo sa unit na to. Then, meron tayong left and right side controls. Plus, ang kagandahan dito is may USB charging port nga lang na siya dito. So, given na wala talaga tong side pocket since na ito is parang naka-raider type na underbone na motorsiklo ito. Then also, brakes, clutch, yan, since naka-manual transmission to, naka 6-speed manual transmission to. So, ayun. So, explore natin lahat po anong meron dito mismo sa may bandang rider's front section na to. So, basically, pakita ko na rin kanina yung actual na itsura ng mismong fuel gauge panel na ito. So, dito sa part na to,
Unahin muna natin dito mismo sa may right side. So ito, medyo minimal lang naman siya. Ayan. So dito sa part na to is yung kanyang engine start button. So ito yung pinaka-electric start button niya. So ito lang yung nakikita kong controls dito mismo sa may right side controls niya. So very minimalistic dito sa part na to. Pero pagdating mo dito sa left side po controls niya ito, dito mismo sa part na to, dito natin makikita yung headlight, DRL, tsaka yung na switch. Also, yung high beam and low beam na naka-red button. So, dito mismo, yung turning lights or signal lights switches. Then also yung horns, dito mismo nakikita natin. So, yan. Then, ayan, so may pagkakapareho din yung body niya dito mismo sa may bandang gitna. Doon sa naunang flame na ni-review natin, may pagganto-ganto rin siya na parang pang ano din, mga may mga carbon type designs din siya dito sa may gilid. Then also, ayan, parang may mga butas din to help the actual aerodynamics na meron dito mismo sa model ng bike na to. Then, ayan, isa pa sa nagpaganda dito mismo sa bike na to is yung kanyang stickers na design, especially yung 150X. Most improved to para sa akin ha. So, ayan, ito mismo sa part na to na parang somehow may pinag-aalo silang mga tribal stripe designs dito mismo sa may bandang gilid. Nakalagay din dito yung actual na water-cooled. Ayan, naka-water-cooled yan. Then, 4 valves, 6-speed, double overhead cam din. Yung FI na Euro 4. By the way, Euro 4 standard na rin po pala itong motor na to. So, punta tayo dito sa may gitna. Ayan, sa may bandang baba. Ayan. So, steady lang natin. Ayan. So, take note of this, katulad nung sinabi ko kanina, itong motorsiklo na to is naka-manual type 6-speed transmission na rin po siya. Then, also, makikita natin dito mismo sa gilid na yung kanyang shifter na may pagka-sports looking. Pagkahalintulad din dun sa unang plane na ni-review ko. Then also, yung katulad din ng style ng sa Sigma 250, pero ito, medyo mas maliit lang ng konti yung kanyang pang sikwat. So, sa pagkakaalam ko, 1 down, 5 up ang style nung shifting nito dito mismo sa sa motorsiklo na to, since nga ayan, 6-speed transmission type yung gamit na transmission dito mismo sa motorsiklo na ito. Then also, punta tayo dun pala muna sa kabila kasi may nakalimutan tayo dun eh. Yung kanyang brake pedals, yan. Ito yung kanyang brake pedal. So, then meron pa ako isa pang napansin. Meron pa pala siyang extended design bukod dun sa harap na dito sa mismong likod. Naka-tribal type ng design na rin. Then nakasulat din dito yung flame with matching the yellow color itself dito mismo sa kanyang design. Meron pa siyang after design na naka-carbon dito, which is looks good. Pagkamalan ko pang ang chassis pero yung pala kasama din pala sa kahan niya to. Napakaganda kung tutuusin nung kanyang pagkaka-design dito mismo sa unit na Flame 150X dito mismo sa part na to. So, ayan. So, natapos na natin yung bandang gitna. Punta tayo sa upuan. Uy. Wrap texture yung seat. Tamang-tama lang. Pwede ka naman makapag-OBR dito. I think it going to be more comfortable. Both sides rider and OBR. Then also, napakalambot ng kanyang upuan. Wrap texture siya although makakatulong din for the rider and also to the OBR na hindi masyadong madulas dito mismo sa upuan na to. And also, ayan, napakalambot. So kasi pag nagde-drive ka, hindi lang naman ito tungkol sa riding position eh. Siyempre, in terms of comfortability pa rin naman kahit paano. So, yun nga lang, di natin able na mabuksan yung kanyang seat gawa nga ng nakalock pa ata ito. So, wait lang. Punta muna tayo dito sa may bandang likod. A few moments later. Tulong tayo kay sir para mabuksan natin yung seat muna bago tayo pumunta sa pinaka rear section na ito. Kasi
So, makita yung compartment. Walang compartment to? Sige, okay lang. Kahit makita lang natin yung loob. Yun lang. Lalagyan na lang yata ng battery, no? Ay, ganon? Hmm. Wala yata yung carb, no? Ayan. Ay, ito nga lang siya. Pero di naman nakakalungkot. Ito para saan ba to? Air filter. Ano to? Air filter pala talaga, no? Dito kahit sa manual. Kala ko sa ano lang. Yan, may air filter tayo dito. Plus yung gas tank. So, ayan. Yung gas tank niya mismo. So, I think ito lang yung laman talaga ng underseat compartment niya. Wala talaga siya total yung compartment. Siguro, pwede ka lang maglagay dito, mamangilan-ilang tools lang dito sa loob. Singit mo na lang. Yun. Pwede rin. So, yun. Then, alamin natin kung ilan yung ano nito, engine, yung pinaka nito, fuel tank capacity. Okay, so, technically, ngayon, na-confirm ko na, 5.3 liters ang kanyang fuel tank capacity. Then, also, since pareho lang din naman yata ito ng makina, dun sa Plus 150, pero I will going to confirm that later. Ito mismo is kaya din nito na makapag ng 50 kilometers per liter habang nagdadrive. Wow, ang tipid nito Ang tipid nito. Matipid na to dun sa part na yun. Ayun. So, ayun nga. So, 5.3 liters ang kaya nitong ikarga na gasolina, then also 50 liters 50 kilometers per liter yung kaya niyang i-consume sa while driving. So, sadya talaga napakatipid ng ganitong klase ng motorsiklo na to. Especially katulad lang din ng Flash X na review ko din last time. So, ayun. So, nakita na natin yung under the seat compartment. Buti, dito sa part na to, nakatulong din yung kanyang sporty look. Nakatulong din sa sporty look niya yung kanyang grab bar dito mismo sa OBR, which is napakalaking pakinabang nito in terms of kung halimbawa may angkas ka, especially asawa mo, girlfriend mo, pamilya mo, so on and so forth. Siyempre, kung nag-aangad ka lang din naman ng sports looking bike, the same time, complete package na rin. So, ayan. Sports looking na underbone bike pala, sorry. Kung naghanap ka lang din pala ng sports looking na underbone bike, then also, meron complete package na rin. So, ayan. Pwede na rin dito. Then, ayan. So, rear section tayo. Since sa rear section tayo, naobserbahan ko na rin halos lahat to, na sporty looks. Naka-sporty na rin yung kanyang exhaust dito mismo sa likod. Ito yung stock niya. Tapos, meron ditong guard dito mismo sa section na to. So, kayo na bahala kung lalagyan yung heat guard dito mismo sa may bandang likod. Also, kanyang sprocket. Medyo may kaliitan lang din. Then, yung kanyang rear suspension is naka-monoshock siya. So, hindi ko lang siya totally mapakita sa inyo since ang ganda ng ginawa kasi ni Rusi dito talaga sa totoo lang. Naka-cover yung kanyang rear shock suspension to lessen the dirt intake nga naman dito mismo sa may part ng suspension na to. Kasi marami akong na-obserba ng ilang mga unit, hindi lang naman sa Rusi, tsaka sa ilan pang mga nawakan na motor. May yung mga monoshock talaga nila, the usual, yung mga old models sa before, pati na rin sa iba pang mga unit. Kung wala silang rubber matting dito mismo sa likod, walang cover yung kanilang suspension. So, yung iba, bumibili pa talaga ng aftermarket na pang-cover dito mismo suspension, including yung pati na rin sa engine. Then dito, yes, kudos dito kay Rusi na meron na silang gantong klase ng covering dito mismo sa suspension. Pero, hindi naman sila mahihirapan tanggalin to since nasa taas naman manggagaling yung pagbaklas na ito at sa babae. Kasi, naka-hold by hold dito chassis naman yung dalawang yan. Then yung kanyang swing arm, adjustable. Yes, meron tayo niyan. Plus, yung kanyang tail light, LED na rin, pure LED. Kasama na rin yung kanyang dalawang turning light dito. So, halos parehong-pareho nga sila ng Flame 150 na carb type. Then, meron siyang mahabang fender dito na naka-sports type. Kaya pagka tinignan mo siya pagilid, nakapang sports looking na rin talaga yung underbone na to eh.
Ayan, kung titingnan nyo mabuti. Halos sports na rin ang kanyang itsura. So, tapit tayo ng konti. Natin tong gulong tsaka yung braking system nito sa likod. So, since itong braking system nito dito mismo is naka-single piston caliper lang yung kanyang caliper dito sa likod. Pero naka-disc brake pa rin ito. Pero unlike compared dun sa harap na, ito medyo may kaliitan yung kanyang disc brake. So, dito naman sa part na to, gamit niya rin is naka-sports na rin yung kanyang stock tire na merong sukat na 110 by 70 by 17 yung kanyang radius. Then also, ayan, medyo may kalakihan lang to ng konti compared dun sa harap ng motorsiklo na to. So ayan, naka-wheel mags na rin po ito. So napapansin ko lang, napakaganda ng design ng mags nila. Pati yung nung mismong unit nila na to. Napakaganda kung tutusin. Ayan. So yan sa mga naobserbahan ko dito mismo sa motorsiklo na to. Then, hindi ko rin makakalimutan dito yung kanyang angkasan, which is very accessible na rin. Dito mismo sa magkabilang part. Ayan. So that was given. Napakaganda. In overall, siguro mamaya ako ibibigay yung insight dito sa motorsiklo na to. Para at least mapakita ko sa inyo ng buo yung actual na itsura. So, yun. Siyempre, the moment of truth, ito ang unang beses, gagawin natin ang unang sampa dito mismo sa Flame 150X na unit ni Rusi. So, simulan natin. Of truth. So, as you can see, ikababaan yung motor na to. Pero titignan pa rin natin kung abot natin. Yun, so medyo tiptoe lang tayo ng konti. Take note of this, mga dre. 5'5 yung height ko. 5'5 and a half yung height ko. Pero, nakatiptoe pa rin ako. Pero still, kaya pa rin i-manage to ride this bike. Although on the side of comfortability, yes, meron tayo. Upright yung position natin by using this bike. Then also, medyo may pagkumalambot yung upuan nito. So, good thing, napakaganda na ito kung habang gagamitin ko ng motorsiklo na ito, habang naglagay ako, medyo malayo kung puntahan ko. So, yun, ito yung mga pinaka-insit ko dito. Yan. Yan, so komportable, mainam, gamitin. Medyo yumuyuko lang ako ng konti since medyo may kaiklian yung braso ko, pero hindi naman gano'n sa comfortability ko dito mismo sa motorsiklo na to. Again, so yun, price check na tayo. Usapan natin yung price nitong motorsiklo na to. So yun, Flame 150X ni Rusi. Ngayon, magkano nga ba ang kaukulang price nito sa market? So, ang pinaka-kaukulang price nito within the market or yung pinaka-SRP niya is nagkakalaga lang siya ng 75,000 pesos. So, mura na ito. Nakamura. Ayan. So, kung kukunin mo siya ng installment, kailangan mo lang gawin, mag-down ka lang ng 4,000 pesos dito. Then, pili ka lang ng 3 terms of payment. So, meron tayong 12 months, 24 months, and 36 months. So, matik na agad, pag 12 months, 7,955. Then also, pag 24 months naman is 4,540. So, may kamahalan talaga yung 12 months kasi shortest term nila yan. So, 36 months naman is 3,400 naman ang price ng inyong monthly amortization. Then, take note mga dre, si Rusi, may pa-rebate yan kapag updated yung hulog mo. Ang monthly rebate ni Rusi, pag updated yung bayad mo is nagkakahalaga ng 300 pesos, which is napakalaking bagay na rin para sa iyo yun kung ikaw kumuha ng ganitong klaseng unit. So yun,
Napakaganda ng unit na to sa totoo lang. Wala akong masabi. Ganun na kung paano ko nakita yung Flash 150X. Ganon din ako na umaling din dito sa motor ko. And also, napakaganda. Wala akong masabi talaga. So yun yan mga dre. Nandito na lang muna tayo. So stay tuned tayo sa mga susunod nating updates, reviews. So hindi ko alam kung ma-upload ko pa yung mga special episode ngayon kasi unti-unti na sila nagsisitatingan dito. So dapat gagawa ko na special episode ko eh. So yun yan mga dre. Stay tuned lang tayo. Keep safe always. Ride safe. So, Jams out. So shoutout kay Boss Rigor na nag-assist sa atin dito sa may Rusi Lagro branch, dito lang sa may Quirino Highway. Then also shoutout din kay Miss Jessica Panikan. Then pati na rin kay Boss Greg, yung mekaniko nila dito mismo sa Rusi Lagro branch. So yun, maraming salamat sa pag-accommodate sa akin, especially kay Boss Rigor. Thank you for assisting me. Ayun, so abang tayo ng mga next episodes. Gotcha.